Alright, happy Saturday morning. Ayan, another camping video for you guys. Pero this time around, we are doing it solo. Solo camper muna tayo ngayon. And our destination for today's camping would be Kasapsapan Beach, and that's in Casiguran, Aurora. It is roughly 3 to 4 hours away from Santiago. Pero yun, samahan niyo ako sa adventure na to, sa isang camping video na to. Okay, nagkape lang dito sa famous na hintuan ng mga biyahero papuntang patawid ng Aurora Province, no? Ayan. Yun, next na hinto is Dinadjawan na. Let's go. Alright, Dinadjawan na. So barangay ito ng Dipakulaw, Aurora. Na-vlog na rin natin to, pero dun kami pupunta sa Cove. Yung medyo tagong spot. Medyo lang. Hopefully makahanap tayo ng magandang pwesto ron sa dagat mamaya. Malilong na pagtatayuan ng tent. And since long weekend ngayon, kasi Mother's Day weekend, sana may spot pa, no? Sana may spot pa. Teka, daan ako ng palengke. Bili-bili. Saglit ako sa palengke nila ng Dinadjawan. Bibili ako ng essentials.
Alright, leaving Dinajawan Public Market, tuloy tayo sa ating ride. Again, destination is Kasapsapan Beach, Casiguran, Aurora Province. Medyo may layo pa to. Alright, let's go. Siguran, 28 kilometers to go. Malapit na tayo. Sana may spot na maayos pa. Sana may spot pa. Sana hindi umaapaw ng tao. Actually, kahit may mga taong sa paligid, okay lang. For as long as may spot pa na magandang pagtayuan ng tent, it's okay. And when I say magandang spot, ang ibig ko sabihin may lilong kasi napakainit. Although it's okay pagka nakalilong ka naman sa dagat, mahangin, okay lang yan. Kaya may enjoy na natin yan. So ito, Kapatagan papuntang ang tawag dito, Kasiguran. And papunta rin tong coastal town ng Isabela, Dinapigi. Yan. Kung ang punta mo is Makunakon, Palanan, ang pagkakalam ko, kung hindi ka mag-aeroplano, magbabangka ka, meron dito, may pier dyan sa Dinapigi. Uy, bago to nung unang punta ko rito, hindi pa ganito rito Hindi, I mean, wala pa yan. Actually, yung Kasapsapan Beach, napuntahan ko na yan. Yan, ito rin ang way papuntang Janao Beach. Yan, yung may mga villas sila doon. Maganda rin yung beachfront ng Janao Resort. Medyo may kamahalan siya, pero para sa akin, it's worth it. It's worth it na kasi maganda naman yung maganda yung place, tapos maganda yung mga villas nila. And then yung food na sinaserve nila is hindi ka rin mapapahiya. Sarap din, maayos din. This way to Kasiguran Port. Pwede na sigurong maghanap ng mabibili ng awatis at ng panggisa. Ang sakit na ng puwet ko. Alright, we're officially in Kasiguran. Kasiguran, Aurora. Yes sir. Picture natin to. Alright, so ito yung town proper ng Kasiguran. A very humble looking town. Pero may certain ano ba Tagalog ng allure? Hindi allure. Parang aura ba? Meron siyang aura na parang ang comfy, ganun. Tao po. Ate, wala kayong tindang alamang? Wala kayong tindang alamang? Buyas. Ate, paano pa ng kamatis? Ate, siling pula. Kahit ano lang. Kahit 5 piraso lang na siling pula. 60 te, 60. So, Nay, wala po kayong bentang alamang? Wala po kayong alamang? Alamang, meron. Meron. Hey. Pang lang, Nay, pang isang tao, isang luto. Isang lutuan. Opo, pang binagoongan. Ayan, okay na po siguro yan. Tapos ito pong
talong. Alright, tapos na tayo bumili ng panggisa at ng tubig pang inom. Kasapsapan. Ito. Tatandaan ko pa to eh. So, takbong tender care na lang muna tayo rito dahil may mga may nakasapit na tubig yan sa Ronibela. Tapos sa likod isinabit ko na lang din. Dito rin yung way ng Tibu Tidal Pool. Yung naghiwalay na kalsada dun sa labas. Yung pag kumaliwa ka dun papuntang Dinapigi, Dilasag. Ang Dinapigi ay part na ng Isabela, bayan ng Isabela, na only accessible via Aurora. Well, pwede kang mag-hike. Pwede mong lakarin via dito ka dadaan sa may Sierra Madre. May mga katutubong ano dyan eh, doon tumatagos. Pakiramdam ko talaga ang dami nang naka-spot. Sana meron pa tayong maabutan. Dahil ang daming tao, naghahanap ako ng pwede pang maganda-gandang pwestuhan. Yup. Isang ikot pa. Silip na tayo rito. At may space pa pang tent pitching. May dala pong gamit. Ilan po kayo, sir? Ay, one and only. Single ako for today's video. Mulong, sir. At magkano rate nyo? Magkano po ang rate? Opo, 300. Pwede pong silipin kung i-spot muna ako kung saan pwede magtayo. Alright, so touchdown. Ba't po tayo buwangin? Alamin natin yung pangalan ng resort mamaya. Wala lang choice, ang daming tao. Oh! So set up muna ako ng upuan and yung tarp para may lilong. Mapuwing kayo, masakit yan sa mata. Upuan para may pagkakakuha ng mga gamit habang nag-set up ng tarp. Dito ba ako? So, not what we've hoped for, pero okay lang yan. Habol ko rito dagat. Oh. Habol ko ng dagat. We have the capability to zen out. At kunwari walang tao sa paligid. Alright. Kunin natin si coffee. Di mawawala yung mga yan. Whew. And the rest of our things. Okay. Maganda sa spot. Actually maganda naman sa spot na nakuha ko. Malilong. Diba? At least malilong. Yan. Itatapat ko ron yung isang pole ng canopy. Tapos ito yung harap. Yan yung view. Nakarangan lang pero okay lang yun. Kung natin may hangin. Kanina nung na-realize kong Mother's Day weekend pala. So hindi na ako umasa. Minanage ko na agad yung expectation ko na maraming tao.
At hindi tayo kumbaga, naunahan na tayo sa mga prime spots. Sabi sana sa harap eh. Ayun, mga puno. Na, paglabas mo ng tent, dagat agad makikita. Alright, canopy. Four, 5, 13, 14. Okay, 14. Ay, late na nakapag-setup. Hindi ko na nakuha ng video yung setup ng buong setup ng tent tsaka ng canopy. Napakainit. I-ready ko yung kitchen. Butane. Yung isa used. Yung isa puno pa. Mug. Seasoning kit. May mga kitchen na tayo. Kitchen rug. Pero itong brown gagawin kong parang placemat. Hindi pwedeng mawala. Paper towel. Knife. Plates. At syempre ang stove. Stove. And syempre collapsible bucket. And our cookware. Kuha tayong tubig. May GripPro sa likod eh. Pero feeling ko mas mabilis ang poso. Right. Sige. We'll do it old school. Ayan, nagkasaing na. Ayan, mga ilang minuto lang eh, luto na yung kanin. So, luluto na tayo ng ulam. Diyos me, yung oras na. Ayan, ang luluto ko ngayon ay binagoongan. Isa ka lang. Isa ka lang. Oh. Isa ka lang ano. Ay, number lang. Papapasok ka? Ha? Ilan tayo doon? Mamaya, hindi pa kumakain eh. Sige. Talin ng kutsilyo. Kain. Very powerful. It is more than just knowledge of what has been. It contains feelings of that moment. The night is young, so let's have some fun. If you love me right, yeah, this could be the summer of our lives now, honey. Give it to me like you know you should now, baby. This could be the summer of our lives, the summer of our lives. The sun sets on fire, tell me your desires. We're not getting tired, baby, take me higher. I'm sunny, you love it, come on, give me something. I know that you want it, boy. The night is young and so are we, oh baby. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we, baby. The night is young, so let's have some fun. If you love me right, yeah, this could be the summer of our lives now, honey. Give it to me like you Sa tubig. Mainit yung tubig actually. Baka naihian. Nakakatakot pumunta sa malalim. May hawak ka action dam. Nakakalunod.
Nainganyo ako nung ano. Nainganyo ako ng int. Ayan. Sayang, hindi ko na vlog yung ano kanina. Hindi ko na vlog yung pagluluto kanina nung binagoongan. Oh, hindi kasi ko maririnig dahil may mga nagbibideo ako sa tabi. And that reminded me na wala naman talaga ako sa proper campsite. It's still a beach resort na maraming maingay. Ito normal na kultura sa mga beach resort na although sinabing campsite, meron talaga, hindi mo maiiwasan yung may magdadala ng sariling video, okay? Tapos kumakanta. Ayan. I have nothing against them naman. Sadyang hindi na ako nakapag-isa. Mga tabunan din lang yung audio ng ano. Kung tutusin, malapit na naman ako. Pag diretso, 3.5 hours lang naman din yung biyahe. So, ako to, magalang yung biyahe ko kasi pahinto-hinto. May mga binili ako sa daan. Ganun. Tapos, matagal-tagal din ako huminto sa Saguday kanina kasi inayos ko yung pagkakatali ng bagahe. Ayan. Yun lang talaga pag moto camping, trabaho mag-impake. Malapit na naman mag-dinner time. Subukan ko kumanap na isda. Actually may akong pork chop, pero gusto ko mag-isda kahit na hindi ko alam. Siguro parang gusto ko mag-ihaw ng isdang dagat. Tatanong ako naman kung meron silang alam. Pwede ba lang? Agad ko yung bagay na pagkain dito, inihaw na isda. Nabili pa man din akong sili, pero wala akong kalamansi. Hanap tayo. Hindi ko alam kung kasama tayo doon. So yun. So pinagbabawal nila yung magbabad sa dagat past 6 for safety reasons siguro. Hindi ko alam kung kasama rito sa beach o din lang siguro. Okay lang, I'm all for safety din. Sakali talagang hindi nila iaalaw na magbabad sa dagat dahil baka may mangyari. Kahit pa sabihin natin magaling ka lumuwi kung bigla ka marit tayo dyan, madalit. Anyway, subukan ako maghanap ng isda. Huhulihin silang ikukulong, gano'n. Oo, paalisin lang. Paalisin lang po talaga sila. Oo. Pero kung talagang magsusulit pa sila, Oo. ganun. Pagka ano ba rito bro, takaw ano ba rito? Takaw rip current ba rito? Kaya nagpapano. Actually sir, 2021 last na namatay, Pastor Nalunod. Oo. Tapos 1926 ulit mo din. Meron. Bale ang ano po, nangyari, yung dalawa, isa buhay, yung isa patay. Mga taga Maynila rin ito. Oo. Sige bro, thank you ah. Ako na. Yun. Oo bro. Sa tingnan mo na sa Facebook bro, Tito Pabs. Dito pa. Oo. Sige bro. Anong pangalan mo brother? Ron po. Ron. R-O-N. Ayun, si Ron. Okay, hanap tayo ng isda. Sabi nila meron doon sa bagsakan ng mga bangka. So, tignan natin. Let's see. Bibili pa ako 1 litrong tubig. Ate, ano to? Flying fish, sir. Flying fish. Yes po. Sa Blue Marlin yun ito magkano? Merong nakakalas ng isdang. 250 ang kilo. Ate, masarap iihaw yan? Yes naman, sir. Yan ang pinakang luto niya talaga. Ihaw talaga. Ate, pwedeng ano yan? Pwede ibalot ng foil tapos lalagyan ng mga ano? Opo, sir. Hindi, sir. Kahit hindi mo na siya ibalot, huwag nyo lang po siyang kakaliskisan para hindi siya masusunog. Yung saglit nyo na lang yung tanggalin pagka Pero pwede rin naman kung Opo, kakaliskisan. Pwede, sir. Kasi gusto kong
lagyan ng ano, lagyan ng... Kamatis po. Oo, hahaluan ko sa Pwede, foil. sir. Salamat. Pwede nyo linisan, te? Sige nga, te. Kwan. Pang ano lang, te. Pang malungkot na single, te. Pang isang tao lang. Pang apat. Ate, kalamansi. Meron siguro kayo, no? Yes, sir. Ano po? Ayan, kalamansi. Ate, yung singkamas ba, pwedeng piraso lang? Yes po. Pwede po. Singkamas. Ano pa ba? Luya. At ate, matatamis ito, oh. Ay, syempre naman. Oh, sige, te, paano rin ako ng ano, thank you, brother. Tatlo, bro. 179. Kasama na discount na, no? Ayan, tapos na tayo malengke. Dilim, ah. Masaya ako sa pamalengke natin. May putas tayo. May putas. Try natin sa super night mode. Bigyan ko kayo ng POV ng kalsada. Alright, our night setup is done. Okay, diba? Ang cozy na ng setup. Yan ang nagagawa ng lighting. Alright, dinner time na naman. Magluluto ako. Hindi actually luto ito, mag-iihaw. Mag-iihaw ako ng isda. Pero bago tayo magluto, kain muna ako ng saging. Nag-crave ako sa prutas eh. Yung natin ko totoong matamis. Hindi scam si ate. Matamis nga. Ito naman lagi ko panawagan. Panawagan. Ano laging video natin. Kahit saan kayo pumunta, mapa-private pan or public na lugar, pasyalan, anywhere, may magkakalat. Magdala kayo ng sarili ng basurahan kasi it makes it more convenient para sa inyo. Ayan, may dala kayong plastic na maliit. Then after ng pasyal, tapon nyo doon sa basurahan ng resort or kung ano mang pinuntahan. Isa pa, tatlo tong mangga eh. Ay, tatlo tong saging eh. Isa pa, bago tayo gumalaw-galaw. So yung nabili kong isda is flying fish na masarap daw siyang iihaw. So, bumili akong 3 peraso, maliliit lang. Tapos pinalinisan ko, kaliskis laman. Kasi hindi ko siya iihaw sa direct sa open flame. Babalutin ko siya ng foil. And then lalagyan natin siya ng, ano ba tawag doon? Aromatics. Kamatis, sibuyas, bawang. Kamatis, sibuyas, bawang. Tsaka luya. May mga sirkulasa niya. Tao po talaga. Ano bang pangalan nito? Tibo. Idol Pool. Hindi po. Dito lang po sa ano. Ano bang pangalan ng camping site or resort? Saporit. Costa Lucia. Opo, yun. Costa Kaso, Lucia. puno po sila. Kaya naghanap po ako na ganun. Nakita ko po kasi ito sa inyo. Sabi ko maraming kahit paano mas maraming shade. Yung mga nadaanan ko po na na may space pa. Nalagyan na po ng tent yung may mga lilong. Kaya nung nakita ko pong baka ako pwede dito natin. Yun lang. Hindi ko
Kung pinupulak yung mga puno, pwede lang pagtenta, singit-singit lang. Opo. Mm. Buti at may wifi din kami rito. Ang lakas nga po ng internet nyo eh. Ano pong kwanto? Starlink. Ang lakas po, ang bilis po ng internet. Oh, bilis. Opo. Starlink yan. Mm. Kasi voucher. Opo. Eh okay na po yung 100 yung 24 hours. Eh, hindi na po masama. So, dead span. Pati po ba globe walang signal dito? Wala. Hindi, meron 1 bar. Kaso pa wala. Hindi rin po makaka-data na maayos. Ay, yun. hindi. Patay pa. Oh. Wala. Sana kung steady. Opo. Ganun sana. Ay, hindi. Nawawala. Kaya okay na po yan. Mura na po yan kung tutuusin yung 100 na 24 hours. 24 hours yung magamit mo na 24 hours. Oo. Mabilis pati yan. Kabilis nga po eh. Sabi ko okay kanina. Ay, sige sir, baka yan naabala din ako. Hindi, sige okay lang po. Naabala sa kanya ng mga cellphone. Marami kang nasa cellphone, no? Okay lang po yan. Medyo ano na. Sige sir. Sige po. Yan. Ayun sila kuya. Sila yung may-ari nitong resort. Actually, maganda tong site nila. Nabanggit ko na, na mapuno eh. Yun yung isang dahilan bakit ako napabalik eh. Oo. Kasi dun sa original na pupuntahan ko sana eh, wala. Puno. Ang daming tao. Yan. At saka dito, sa dami ng tao kanina, ngayon nag-uwian na kasi yung mga nandito nag-rent yung mga katabi. Ang natira, yung mga nag-tent pitch din. Sa dami ng tao rito kanina, in all fairness, it's either maganda maintenance nila or medyo may disiplina yung mga bumisita. Kasi, hindi ganun kadami ang kalat. May kalat pa rin. Hindi mo maiwasan pa rin yan. Pero hindi siya yung kalat dugyot itsura. No? Yeah, may mga pet bottles lang. Which is something na pwedeng pulutin, gawin pera, di ba? Pero yung mga nakakadiring kalat, wala ako nakita. Ayun. Anyway, nilipat ko rito yung table sa gilid. Nasa likod ng camera yung tent. Para medyo maluwag. Kasi pag andito, tapos nandito yung upuan, pag papasok ako sa tent, kailangan ko pang iiwas yung upuan. Ayan. Lagi ko sinasabi, I'm always inviting people to try camping. Ayan. Hindi po ako expert mag-camp, ha? Yeah. Madami pa akong kailangan matutunan at ma-experience. But, I guess the thing that I can suggest, I'm just suggesting, na subukan mag-camp. Kasi, napaka-peaceful. If you're looking for an experience for you to refresh and refresh your mind, ito yun eh. Ito yun. One with nature, diba? It's not always a perfect experience, of course. But the thing is, we have to manage our expectations. Kahit anong klaseng campsite yan. Walang perfect na campsite. Walang perfect na camping. Merong mga experiences na hindi masyadong kaayaya. You have to be fine with it. Kasi kung hahangarin mo yung perfect lagi, huwag ka na lang mag-camping, diba? Mag-rent ka na lang ng staycation. If we do not manage our expectations, mahirap tayo makakahanap ng kaligayahan. Guilty ako dun. Yeah, I'm also guilty. Kasi madalas hindi ko rin sineset properly yung expectations ko. And you know what? Another thing about camping, especially pag mag-isa ko. Cute balls and Thank you po. picture. Sige lang po. Ayan.
Gusto ko magkape. Coffee. Coffee. Sige po. Ayan. Si ate, yung may-ari. Ali, asawa niya si kuya yung kanina. Ayun yung sinasabi ko. Sa camping, you own your own time. Tama ba yun? Hawak mo yung oras mo. Diba? Gusto mong magkape, gusto mong magkape habang nagluluto. Gusto mong mag-vlog habang nagluluto, naghahanda. You can. Right? Walang deadlines, walang schedule constraints. And perhaps that's one of the reasons why camping is very relaxing. Kasi syempre pag nag-camp ka, you've allotted your schedule for that day na to camp. And then having that mentioned, yun nga. That said date is dedicated specifically for camping. So wala kang problema, 'di ba? Wala kang iisipin kundi enjoy yung camping experience. Sarap nito, oh. Yung sausawan may sili. Bumili ako ng ilang pirasong red pepper. So, hindi ko pa sure kung anong almusalin ko bukas. So, magtitira ako ng pangsangag. Mabawang ako eh. So, isa. Dalawang malaki lang. Pwede na to. So, yun yung ginagawa ko ngayon. Gagawin natin ngayon. Ihahanda natin yung aromatics ng ihaw. Okay na yung tubig. Nakakapagkape na ako. Yay! Lala. Nagluluto ka ba siya? Opo. Ang ganda, meron ka palang kainan no? Kapang camping talaga. Oo. Isa pa lang pala sa kamalit na table, no? Opo. Okay ah. Okay, prepping up na ng balot. So, flying fish daw ito. Flying fish. First time ko makakatikim ng fresh na flying fish. Usually daing. Daing na pagka ano. Preparing the grill. Testing natin kung okay ito. Yeah. Ito yung favorite part ko ng pag-iihaw. Fire starting. Kailangan medyo strategic. Medyo strategic to dahil ang liit eh. Ang liit niya.
ganda ng uling. Ang bilis. Ang bilis nagbaga. Nice. Buhay na agad. Right. It's alive. Right. Pork chop is ready. Ready. Salt and pepper. Tikman natin itong isda. Kung totoo yung sabi nilang masarap. Ayan. Sausawan. Sana nakikita nyo, no? May sili. First bite. Ang sarap. Ang sarap na ng flying fish na fresh. Damn. Yung pork chop natin. Tahimik. Anong oras na ba? Wow, 10:30 na pala. Balak ko pa sana mag-inom eh. Kaya feeling ko hindi ko na kayang inom. Hello, good morning to you too. Ayan. Actually, kanina pa ako gising. Bumili lang ako ng... Ano ba binili ko? Egg at saka toothpaste. Kape tayo! Ayan, kumukulo na siya. Hindi lang obvious. Ayan, di ba? Nag-fog up yung lens. Good morning ulit. Preparing breakfast. Nagko-fried rice sana ako eh, kaso lang hindi na umabot na umaga yung kanin kahapon, tanghali. Hindi na talaga kasi ako malakas magkanin eh. Hindi ko naubos. Akala ko mauubos ko yung isang cup ng bigas. Kalahating cup ng bigas lang eh. Parang kalahating cup lang ng bigas eh. Sayang, pero kailangan naman kumain ako ng panis, diba? Minsan ang hirap magsaing ng sobrang konti. So itong bawang na tinira ko, lalagay ko na lang sa corned beef. Corned beef. Diba? Corned beef. Pure foods baka naman. Nga pala, this video is being recorded during Sunday, May 10th. Happy Mother's Day sa mga nanay, no? Sa mga expert magluto, totoo ba yung ang sibuyas hindi nakakaluha pag matalim yung kutsilyo? Di ko alam kung totoo eh. May tira pala tayong talong kahapon. Ginamit sa binagongan.
busog na naman ako. Pinipilit ko ubusin kasi sayang eh. Nag-u-over yan ng mga kapitbahay. Anong oras na ba? Alas 8. After ng breakfast, magliligpit ako ng konting gamit para ready to pack na. Ititira ko yung tent at saka yung canopy. Last na yung lalagyan. Kasi parang sarap maligo pa sa dagat. Kahit saglit lang. Ayos gamit. Punta na po muna ako. Sige po, ingat sir. Thank you po sa uulitin. Sige po. Alright, we ride back home. So yun no, yung camping experience natin. Not the campsite I had in mind, pero it was not bad at all. Ayan, Villa Suave. Oo, pwede kayong mag-camp dyan. May mga for rent din sila na na cottages. Malinis yung lugar. It's well maintained. Tapos nagkataon siguro na yung mga nakasabay ko kagabi. Again, inuulit ko, nagkataon na maayos sila kahit paano, dahil may ilan na ako nakita na nagbitbit ng garbage bags or trash bags after nilang, or nung paalis na sila kanina umaga, which is very nice to see, no? Iba kasi walang pakialam eh. Oo, kaya paulit-ulit kong sinasabi yung ating panawagan, regardless po kung public or private yung pupuntahan nating pasyalan, make it a habit na hindi tayo magkakalat. So yan, kung gusto niyo ng nature trip na may dagat, na magandang dagat, no? Ganda yung dagat kasi dito dahil maputi yung buhangin. So ngayon, pauwi na tayo. Medyo chill lang muna ang takbo dahil pinapakiramdaman ko tong karga natin. And I'm also inviting everyone to, if you haven't already, please do subscribe. Malaking tulong po sa channel yung pag-subscribe nyo. I mean, also like the video if you like it. Comment down below kung may mga gusto kayo suggest, kung may mga katanungan kayo, or may mga gusto kayong punahin. For as long as constructive yung criticism, why not, diba? Pagkwentuhan natin. You can also follow my Facebook page at Tito Pabs. Just search for Tito Pabs. Yan. Sa TikTok, hindi ko alam yung TikTok handle ko pero may TikTok din ako. Madalas akong tinatanong dun sa mga times na parang twice na ba? Oo, twice akong nag-camp mag-isa. Ang laging tanong ng mga nakakakita, ganun, nakakapansin, is sinong kasama mo, or bakit wala kang kasama, or anong oras darating yung mga kasama mo. At nagugulat sila pagka sinasabi kong mag-isa ko lang, na parang hindi pa sanay ang mga tao na makakita ng solo camper, I guess, no? And the thing about doing solo camping is it's my it's my form of me time. Hindi lang camping pa rin. Anything na solo kong ginagawa, like pag solo rides, ganyan. It's my me time. Kasi pag solo ko, yung ride and camp, hindi ako pressured. Hindi ako pressured na pag naggagayak ako ng gamit, pag nag-aayos ako ng karga ko,
Hindi ako pressured na may naghihintay sa akin, ganoon, may naaantalang lakad dahil sa akin. Diba? And I'm not comfortable with the feeling na yun, may naghihintay sa akin. I feel pressured. We're back sa town proper ng Kasiguran. Nando ako dahil parang gusto kong mag drone shot dito. Hawak ko oras ko. So kukuha tayo ng drone shots. Game. Nakakatawa. Kasi pauso ng bomba. Yung mga batang nadadaanan mo bomba. O kaso minsan late ko napapansin. Hindi ko na pagbibigyan yung bomba request nila. Yan, okay lang naman sa akin. Actually, I'm more than willing na pagbigyan yung mga request na ganun. Kasi who knows, diba? Medyo cheesy pakinggan. Yung mga ganung experience kasi na life changing, diba? You just made parang halimbawa pagbigyan mo sila sa bomba, natuwa sila. Parang you just made a new rider for life pa. And maybe that's something na magtutulak sa kanila to push to do well in life, and then eventually makabili ng sariling motor, ganun, alam mo yun. Huwag lang maging kamote. Huwag lang kamote, hindi pala kamote, huwag lang patatas. Masyado nang uso yung kamote, patatas naman tayo. Patatas ang ipauso natin. Huwag maging patatas. Parang ang init naman doon sa van. Naka-aircon kaya sila? Pero sakit sa balls. Hindi ko maiayos. Hindi ko maiayos sa mga patatas. Takot akong magtiwala sa preno sa pababa. Mahirap nang maging statistic. Kakain para hindi na pumunta ron sa bayan. May dilong. May dilong. May sunog. Yan. So ito yung way papuntang pabalik ng Isabela, Quirino. So galing dito sa area ng Aurora na to. At may sunog. Sana umulap ng konti para lumamig-lamig naman ang biyahe.
Anong gamit niyan? Panggatong? Ano pong kwan yan? Gamot po yan, sir. Gamot? Ay. Oo. Yan yung anong tawag yan, kuya? Alingatong po yan. Eto, kuya. Ito. Gamot pala. Ano kaya ihahalo papakuluan sa tubig, ganun? Opo, papakulo po, sir. Ang tagal ko na nadadaan-daan dito eh. Ngayon ko lang naisipang tanongin ko. Sige kuya, thank you. Oh, kung ramdam lang sa video yung crosswinds. Ang fart. Ang lakas. Oh, fuck. What the hell? Ang lakas ng hangin. No, dahan-dahan lang tayo. Siya. So makauwi ng buhay. Nagbaya San Pedro ako. Yung dinaanan din mapunta. Sana nice shot or what? Straight road tapos sunset. Mas okay sana kung yung sunset hindi na kung hindi cloudy, no? Nung meron, ba't ang dami sasakyan? Palagay ko sabungan dito. Sabungan nga. Pusang gala. Bangos. Ah! Alright, if you reach this part of the video, thank you so much. And if you are not yet subscribed at nanonood ka ngayon na nag-enjoy ka, please consider subscribing. I-like nyo na yung video and then share with your friends. Comment nyo kung may gusto kayong i-suggest na puntahan natin. Suggestions to improve the way I deliver these videos. Yan, I'm open to those suggestions. Right? Follow nyo rin ang aking Facebook page. Hanapin nyo lang ang Tito Pabs. Tito Pabs. So yun, huwag na nating pahabain pang lalo yung video na sobrang haba na. Again po, gusto ko magpasalamat ng magpasalamat. Yan. Sa pagtangkilik sa ating mga gawa, no? Ayan, thank you so much. Sana po magkita-kita ulit tayo sa susunod na mga content pa natin. Because of course, we would definitely continue creating these videos. Yun lang. And this has been your Tito Pab saying stay down, stay brown, hanggang sa muli. Goodbye for now. Peace.